Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga alpabeto ng linya sa pagguhit. Ang ating layuning pampagkatuto ay naiguguhit ang alphabet of lines. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang, una, nakaiisa-isa ng alphabet of lines, pangalawa, nakapagpapaliwanag ng gamit ng alphabet of lines, at pangatlo, nakapagsasagawa ng pagguhit ng alphabet of lines. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Hulaan kung anong lettering styles ang tinutukoy sa bawat bilang. Handa na ba kayo mga bata? Anong lettering style ang nasa unang larawan? Ang tamang sagot ay Roman. Anong lettering styles naman ang ginamit sa ikalawang larawan? Magaling, ito ay text. Para sa ikatlong larawan, ano kaya ito? Mahusay. Ang lettering style na ginamit ay Gothic. Anong lettering style ang ginamit sa larawan? Ang lettering style na ginamit ay Gothic. Para sa huling bilang, anong lettering style kaya ito? Napakagaling, ang tamang sagot ay script. Congratulations mga bata, inyong nasagot ang mga nasa larawan, ilagay sa comment section ang inyong score. Dumako na tayo sa ating aralin. Tignan ang unang larawan mga bata, maaari mo bang ibigay ang dalawang materyales na ginamit sa lalagyanan ng bulaklak? Gaano kataas ang lalagyanan ng bulaklak? Gaano kaya kalapad ang tabla na ginamit? At gaano kakapal ang tabla? Ngayon, tignan natin ang pangalawang larawan mga bata. Masasagot mo na ba ang aking mga katanungan kanina? Ano sa palagay ninyo ang mas madaling intindihin, ang unang larawan o ang pangalawang larawan? Magaling, ang pangalawang larawan ay mas madaling intindihin dahil gumamit ito ng iba't ibang linya. Ang alpabeto ng linya ay mga linyang ginagamit o inilalagay sa isang drawing upang magbigay ng detalye upang lubos itong maunawaan. Mga alpabeto ng linya. Borderline, ito ang may pinakamakapal na linya at ginagamit upang ipakita ang hangganan ng drawing. Madalas itong gamitin sa work template ng drawing. Visible line, ginagamit ito upang ilarawan ang nakikitang bahagi ng isang bagay. Ang dimension line naman ay panukat na uri ng linya na nagpapakita ng kapal, lapad, o haba ng larawan. Hugis pana ang magkabilang dulo nito at may sukat sa gitnang bahagi ng linya. Invisible line, kilala din ito bilang hidden line. Pino, maliit, putol-putol ang guhit nito. Ipinakikita nito ang natatakpang bahagi ng inilalarawang bagay. Center line,
Ito ang pinakapinong uri ng linya. Nagpapakita ito ng axis o gitnang symmetrical na isang bahay na bilog. Ito ay binubuo ng dalawang mahabang guhit at maikling guhit sa gitna. Samantalang ang extension line naman ay mas malinaw ng kaunti sa center line. Ipinapakita nito ang pagkakatapat ng mga tanawin at hangganan ng mga sukat ng inilalarawang mga bagay. Cutting plane line, ito ang mga sobrang makapal na linya na ginagamit upang ipakita ang mga pinutol na bahagi o plane of projection kung saan kinukuha ang view ng seksiyon. Ang arrow ay nagpapahiwatig ng direksyon ng view. Short and long break lines, ipinakikita nito ang pinutol na bahagi ng isang mahabang bagay na inilalarawan. Leader line, ito ang katamtamang linya na may arrowhead upang ipakita ang mga tala o label para sa laki o espesyal na impormasyon. Phantom line, ito ay mahabang linya na sinusundan ng dalawang maikling gitling na ginagamit upang ipakita ang kahaliling posisyon ng isang gumagalaw na bahagi. Section line, ito ay ginagamit upang ipakita ang nahating parte ng drawing. Narito ang halimbawa ng drawing na ginamitan ng iba't ibang alpabeto ng linya. Tandaan natin mga bata na ang mga simbolo ng linya na ginagamit sa teknikal na pagguhit ay madalas na tinutukoy bilang alphabet of lines. Ang paggamit ng mga linyang ito ay nagbibigay daan na ipahayag ang mga tampok ng mga dinisenyong produkto ng malinaw at tumpak. Ang linya ay nag-iiba hindi lamang sa pamamagitan ng lapad kundi pati na rin sa kung paano sila kinakatawan sa isang guhit. Ang kahalagahan ng linya ay ipinahihiwatig ng bigat ng linya o kapal ng linya. Ang bawat linya ay iginuhit sa iba't ibang kapal at kadiliman upang ipahayag ang kaibahan pati na rin ang kahalagahan. Ang mga linyang hindi gaanong mahalaga ay manipis at magaan. Ang susi sa matagumpay na pagbalangkas ay ang pagkakaroon ng mahusay na teknikal na kaalaman sa iba't ibang katangian ng linyang ito, upang maunawaan kung saan at kailan ilalapat ang mga ito sa teknikal na pagguhit. Unang gawain. Ikalawang gawain. Ikatlong gawain. Ikaapat na gawain. Sagutan natin ang ikalimang gawain. Ano ang inyong refleksyon para sa araw na ito? Sagutan natin.
sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.